ngayon naman po, syempre ang pinaka-iintay po nating lahat. Mapapakinggan na po natin ang mensahe ng ating butihing Mayor, Mayor Vico Soto. Tulong po tayo. Magandang umaga sa ating lahat. Kamusta po tayo? Okay lang, Mayor! Mayor, love you! Magandang umaga. Maraming salamat po sa napakainit na pagtanggap sa amin. Sina Congressman Roman, Vice Mayor Dodot, at sa ating mga konsehal. Kasama rin po natin sina Councilor Angelo, Councilor Saibel, at para i-represent si Councilor Cory, si Gawad Boy ay nandito rin po. Father, maraming salamat po sa oras niyo. Hindi po talaga kayo nagsasawa sa amin. Halos araw-araw po kasama namin si Father Felix dahil halos araw-araw din po. Siguro nakikita nyo naman, pati sa, kung di man dito mismo, sa Facebook, kung subaybayan nyo naman po siguro. Halos araw-araw meron tayong mga inauguration. Napaka-exciting po talaga maging pasigenyo sa mga panahon po ngayon. At ang maganda po dito, nagagawa po natin ng mga proyekto na maayos. Ito po ay sa pangunguna ng ating engineering department. Sa engineering po natin, Gerard, congratulations po sa inyo. Project in charge natin dito, sina Engineer Eric at Ma'am Teresita. Nasaan po sila? Ayan, okay, congratulations po sa atin. At nakikita po natin yung mga project natin ngayon, na mula 2019, nagpakilala tayo ng mga pagbabago na hindi biro. Madali pong sabihin na kasi, pero ang importante, nangyayari ba yan ng tunay? Makabuluhan ba yung pagbabago pinakikilala natin? Totoo bang tinataguyod natin yung mga prinsipyo ng mabuting pamahalaan? Unang-una po sa lahat, ang ginawa po natin ay maging mas transparent ang ating pamahalaan. Ibig sabihin, nakabuklat lahat pwede tingnan, lahat pwedeng punahin, lahat pwedeng makakita kung magkano ba yung budget natin, gaano bang ginagastos natin. Halimbawa, dito po sa ginawa po nating concreting ng ismet natin, ng sapa o ng creek, ay nasa 1.8 million pesos lamang. Nagawa po natin yan, hindi ko alam po ilan meters yan, mga 100 plus, 150 meters po yata yan. Tama po, 150 meters po yan, na 1.8 million lang po ang project cost. Siguro mahihirapan kayong maghanap ng ibang project sa Pilipinas na ganyan kahaba, pero ganyan lang po ang presyo. Kasama po yan sa mga reformang pinakikilala natin sa ating mundo. Ginawa natin mas transparent, bumababa ang mga presyo dahil walang kickback, tapat ang inyong pamahalaang lokal. At ibig sabihin, palaki ng palaki yung pondo natin kasi dahil bumababa yung presyo, mula 2019 bumaba yung presyo ng mga pinapagawa natin, lumaki po yung tinatawag po nating savings. Ngayon, ayaw naman nating manatiling savings yan. Kailangan gamitin natin para sa kapakanan ng mga Pasigenyo. Pero yan naman yung susunod nating pagtutugunan ng pansin. Magandang problema po yan, na palaki yung pondo natin at nagagamit ng tama ang ating pondo na hindi po na bubulsa ang pondo mula sa kaban ng bayan. Kaya alam niyo po ba na dahil sa mga pagbabago at reforma na pinakilala natin, kasama na rin po yung efficiency sa korupsyon, hindi natin kinailangan magtaas ng kahit ano. Baka yung iba po sa inyo nagbabayad ng amilyar, hindi natin tinaasan at hindi natin tataasan ang amilyar. Yung mga nagninegosyo, hindi natin kinailangan taasan yung mga business tax po natin. Sa totoo, nagbaba pa po tayo ng business tax po natin. Yung mga may-ari po ng sari-sari store at maliliit na negosyo, alam na alam po nila ito. Kasi ngayon sa Pasig, ang sari-sari store, may ceiling lang po, kasi baka naman sari-sari store, pero 10 milyon na pala yung kinikita, syempre di sila kasama doon. Pag yung totoong maliliit, hindi na natin sinisingil ng business tax, libre na po ang business tax po nila sa tulong ng sangguniang panlungkot natin. Pero magugulat po kayo, dahil kahit nagbaba po tayo ng buwis, kahit nagbaba tayo ng business tax, pati sa palengke, nagbaba po tayo ng sinisingil sa kanila,
parang mirakulo, ano? Nagbaba tayo ng buwis, pero tumaas pa yung koleksyon natin. Tumaas ang income, lumaki yung budget natin. At pag sinama niyo po yung savings natin mula sa malinis at open na public bidding, bumababa yung mga kontrata ng gobyerno. Alam niyo po ba kung magkano na ang budget natin sa 2025? Nabalitaan niyo na po ba? Nung nag-umpisa po ako, nasa mga 10 to 11 billion po yan per year. Nag-umpisa po ako bilang mayor 2019. Sa loob ng 5 taon lamang po, ang budget na natin para sa susunod na taon ay 22 billion pesos. Kaya, alam nyo, yung mga makikita po natin, iba, may mga sisimula na po tayo sa mas malalaking proyekto kasi tinitingnan na po natin yung ano yung isang hinaharap. Tinitingnan po natin ang kinabukasan ng ating lungsod. Tinatanaw po natin hindi lang yung para bukas, kundi tinatanaw na natin hanggang next year, 10 years from now. Sa totoo, lalo na pagdating sa Pasig City Hall compound po natin, ang tinatanaw po natin dyan, 100 years from now. Pero nakakatuwa po dahil kahit may mga malalaki po tayong project, wala pong naapektuhan sa mga serbisyo ng pamahalaan. Ibig sabihin, pataas ng pataas. Halimbawa po, scholarship. Nag-umpisa tayo, 11, 12,000 ang scholars natin. Ngayon po, more than 25,000 scholars na tayo sa lungsod ng Pasig. Kasama po po yung dinisenyo ni Vice Mayor Dodo na Pag-asa Scholarship Program, more than 1,000. Meron po ba taga rito na kasama po sa Pag-asa Scholarship Program? Baka wala, meron po ba? Wala pa po. Pero sa, ayan, meron po, nagtaas ng kamay doon sa likod. May isa po, siguro sa Arellano o sa Pasig Catholic College. Full scholarship po yan, more than 1,000 na po ang full scholars natin sa college. Ibig sabihin, hindi pa kasama yung sa regular scholarship natin na more or less nasa 20,000 per year yung natatanggap. Yung Pag-asa Scholarship Program, full po yan. Iilan lang po siguro tayong LGU na may gantong klaseng uri ng scholarship. Na sa totoo, hindi lang po tuition yung binabayaran ng LGU. Pag kunyari, nursing student, pati yung RLE, hindi na tawag nilang RLE, na kasing mahal po yun ng tuition, ay sagot din po ng pamahalaan. Dahil nakita natin, kulang tayo ng nurses, gusto natin dumami ng nurses, nakita natin, palaki ng palaki yung pondo natin, gamitin natin ngayon ang pondo para sa mas magandang kinabukasan, para sa mga Pasigueño, lalong-lalo na para po sa mga kabataan natin. Kaya nakakatuwa po talaga, at ito po yung tamang panahon para mangarap ang ating mga kabataan dito sa lungsod ng Pasig. At nagagawa po natin yan. Nagagawa po yan ng mga opisyalis ninyo, nagagawa po yan ng City Hall. Hindi po yan dahil sa amin lang, hindi po dahil sa tulong at suporta ninyo. So maraming salamat sa pakikiisa sa ating lokal na pamahalaan. Nagagawa ko po lahat ng nagagawa ko dahil po sa inyong suporta. Maraming salamat po sa inyo. At dito naman po, alam ko, 4 po yung dito naman po, panghuli na lang po ko. Panghuli na lang po. May munti lang pong makalimutan. Ito pong pathway natin, yung pagkonkreto natin ng easement po natin. Kita naman natin, maganda po siya, no? Makakalakad na po tayo na maayos, hindi tayo mapuputikan. Isa po ito sa unang naibulong nyo rin sa akin nung naalala ko pa po, no? Nung naglakad po kami dito ni Kong Roman noong 2019, nabulong nyo na po sa amin yan, yung pathway dyan na sana maayos nga po. Pero sa totoo, hindi pa po tayo tapos. May mga susunod pa po tayong improvement. Una po, yung mga wires po natin, napag-usapan na naman po natin yun, willing po engineering department kasi yung mga poste, nakaabang na naman po. Isasampa na lang natin yung mga lumang wire pero kailangan din natin tanggalin yung mga dead wire. Kailangan natin makipag-ugnayan sa Meralco. Siguro, kulitin na po natin yung Meralco para makapag-schedule na tayo. Hindi naman siguro ganun katagal, no? Ilipat yung schedule lang po na magtugma ang schedule ninyo, namin, at ng Meralco. Yun po ang social. Kasi pag Meralco wire po, hindi natin basta pwedeng hugutin. Baka magka-problema po tayo. Kailangan po talaga kasama sila. Pero willing naman tayo. Yung engineering department natin naka-standby po para ililipat natin para mas maganda naman po tingnan at mas safe din po. Yan naman po, kaligtasan din naman po ang lagi nating iniisip. Pangalawa po,
Dito naman po sa ating half court, sabi ni Engineer Arta sa akin kanina, itatapping po natin ito, yung semento po natin dito para ipatagdan po siya ng konti. Tapos siguro, pinturahan na rin po natin para maayos naman po at baka napapatin-patin po kayo dito pagka kami nag-zumba po dito o kahit basketball o kahit naglalakad lang para mas maayos lang po siya ng konti. Okay lang naman po siguro balikan po ito ng engineering pag-alis po namin. Kailan nyo ba gagawin? Today? Simulan nyo today. Sige, sabi mo engineer, sabi ni Engineer Arta today sisingilin ka ni Tito Mami ko. Tito Mami mga kagawan, magandang umaga po. Yun lang po, maraming salamat po ulit sa inyong lahat. Congratulations po sa atin. God bless po. Pinakamahalagang tao ngayon umaga dito, yung magbe-bless po ng ating daanan. Father Felix, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa iyo, Mayor Vico, Vice Dodot, Consel Angelo, syempre si Kapitán Manny, Consel Saibel, at syempre si Boy, ang ating representante, ng ating Konsehala Cory. Nandito rin po kasama natin. Sa lahat po ng nakatira dito, isang magandang umaga po sa ating lahat. Morning! Unang-una po, alam naman natin na importante yung mga daanan natin para sa totoo lang, pag meron tayong mga emergency, mas madali talaga magamit. Pangalawa, importante po ito dahil sa totoo, may ilang buwan ang nakaraan, nandito rin po ata kami. Dito ata yung inauguration naman nung pipes, yung dry pipe, yung stand dry pipes. At maganda naman at na-inaugurate na yon at hindi nagagamit. Yun ang pinaka-importante doon. Pero dapat alam pa rin po natin paano gamitin yon. Pero ngayon umaga po, mamaya magkakaroon naman ng pagkakataon na magkaharap-harap tayo para magkakwentuhan, kamustahan lang dito. Pero this morning po, importante mag-celebrate tayo, makita natin. At syempre po, ma-bless natin yung bagong daan. Good morning po, mabuhay po ang lungsod ng Pasig. Maraming salamat po, Congressman. Syempre, pakinggan din po natin ang mensahe ng ating Vice Mayor, Dodot Jaworski. Good morning po sa ating lahat, kay Mayor Vico, kay Congressman Roman, syempre kay Father Felix, palagi po sinasamahan ni Father sa mga inauguration of blessing. Sa ating mga konsihal, kay Councilor Angelo, kay Kap Manny pala, syempre, yung iba na ama ng Barangay San Miguel, kay Councilor Saibel, at kay si Boy. Sa ating mga kagawad, good morning po sa ating lahat. Mga HOA natin na nandito, good morning, salamat po at sinamahan nyo kami kaninang umaga. At sa Barangay San Miguel, salamat din sa napakainit yung pagtanggap sa amin ngayong umaga. Napakatama nga, talagang good ang morning natin ngayon, no? Alam nyo, sa North, di ba, tinamaan sila ng bagyong malaki, no? At talagang baha, kaya siguro sama natin sila sa ating mga prayers dahil napakapalad po natin na hindi dito dumaan. Kaya lang, warning po tayo, meron po tayong bagyong parating, no? Itong bukas hanggang linggo yata, papasok sa ating maglalandfall daw sa Catanduanes. Kaya mag-ingat po tayo, malakas daw yung bagyo, no? Stay safe po tayo. Anyway, itong project natin na ito ay hindi ko nga alam na ito pala yung labasan kasi palagi dito kami dumadaan sa looban. Hindi namin na-realize ito pala yung labasan, yung creek na yan, doon din pala tugtong. Pero ngayon, napakaganda ng inyong lugar, no? So sana panatiliin po natin na malinis ang ating lugar, no? Alam nyo, araw-araw po naman, no, umiikot kami ni Kong, Roman, ni Mayor Vico, ibang mga konsel po natin. At tayo ay nagko-conduct ng offline kaayusan, no? Nagawa na rin po namin dito sa lugar ninyo kung saan nalilinis yung lugar, naayos yung mga basura, alis yung mga basura, nagpipintura. Pero alam nyo mga kaibigan, ang masakit, minsan, kinabukasan pag alis namin, balik na naman yung dumi. Alam nyo, kailangan po kung gusto natin po mabago yung ating kapaligiran, tayo mismo, maging bahagi tayo ng solusyon ng mga problema, hindi yung tayo gumagawa ng problema. Kasi ang gumagawa po ng kalat, tao din, di ba? Tayo rin. So kailangan po tayo magkaroon talaga ng disiplina. Hindi po natin pwede iasa lahat sa ating pamahalaan, no? Ang solusyon ng mas magandang kapaligiran natin at tinitiran at komunidad natin nasa ating mga kamay din.
No? So, ito'y paalala lang, lahat po ng proyektong magaganda, ibubuhos po namin dito sa Barangay San Miguel kasi magaling yung liderato ninyo sa ilalim ni Kampani. Diba? So, muli po, congratulations po sa Barangay San Miguel dito sa inyong komunidad. God bless at magandang araw po sa ating. Maraming salamat po sa paalala, guys. Ayan, so yung mga nasa likod, ready? Congratulations, Barangay San Miguel! 1, 2, 3! 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bilang 1, 2, 3. Tuling tayo na. Ayan, no, mga kaibigan, magandang umaga sa inyo lahat, ano, at ito nga yun nakita natin dito sa lugar ng Kaparas Compound, Barangay San Miguel, kung saan nagkaroon ng inauguration dito sa lugar na ito, no, at ito ay matutunghayan na natin ng ribbon cutting at pagbabasbas ng holy water. No, sunod lang tayo kay Father Felix. So ito na mga kaibigan yung ginawa nga dito na kalsada, no? Ito nga nilalakaran natin ngayon. Ito yung mahaba-haba rin, no? At kanina ito nga yun na nabanggit ni Mayor Vico Sotto. Kung mapapansin nyo, yun mga kable ng kuryente, no? Ay isusunod na nga ang gawin. Yan. Ayan, no, mga kaibigan, ito na nga at sisimula na ang ribbon cutting ceremony dito sa lugar ng Kaparas Compound, Barangay San Miguel. Yung po magugupit yan, binigap. So mga kaibigan, ito yun na maganda, no? Ito yun na isa sa magandang project ng city government natin. Itong lugar na ito ay ilang beses na nilang nabalikan, ilang beses na rin na pinuntahan ng engineering team para magsagawa ng offline kaayusan. At ngayon nga, ito yun na resulta ng kalsada ay ginawa na nga dito. Ayan na mga kaibigan, ito yung ribbon at inihagis pa rin sa atin ni Mayor Vico Sotto, no? Maraming salamat kay Mayor Vico Sotto sa patuloy na paghahagis ng ribbon tuwing magkakaroon ng inauguration.